My job takes me to many different places around the country and even abroad. No matter how short or long the trip is, going home is my favorite thing because I get to be with my family again. My wife Rona and my son Legend mean the world to me. This is why I am grateful for the second area priority for 2025. Make and keep temple covenants. Many individuals and families have been blessed by being faithful to the temple covenants they have made. As we make and keep these temple covenants, our faith in Jesus Christ our Savior and in His atoning sacrifice is strengthened. Kasama na dyan ang isang young couple from Zambales who made the temple a priority despite the many challenges they went through. Kilalanin natin sina Cyrus at Phoebe. Watch this. Ako po si Cyrus Francisco. Ako po si Feby Ann Minas Francisco. Nakatira kami ngayon currently sa San Agustin, Iba, Zambales. San Agustin Ward, Iba, Philippine State. And we are couple for a 7-year. Nag-mission kami both sa Davao Mission. We never met actually in mission, like hindi kami magka-zone or magka-district. Yung actual met namin is sa temple na yun. Umuwi ako galing mission. Mahilig akong mag-add ng mga friends na na-meet ko or naririnig kong name sa missions. Ilang months na nakalipas, dun lang siya nag-accept ng friend request. So, nag-message ako sa kanya kasi na-accept niya yung friend request. Sabi ko sa kanya, "Are you home?" Tapos nag-reply siya na, "Oo, nakauwi na ako." Sabi niya gano'n. Yun na, doon na nag-start yung conversation namin. Nagkwentuhan about sa mission life, hanggang sa pwede ba tayong mag-meet sa temple, hanggang sa nag-visit siya dito sa Zambales. Galing siyang Quezon City, kahit pagod siya sa work niya, magta-travel siya para magkaroon kami ng time. Ganon din ako, nag-ano din ako ng time na makapunta sa kanila, maka-visit sa temple. Most of our dates talaga spend sa temple palagi. A lot of couple naman na-experience din nila yung mga hardship, trials, and challenges. So, ang ginawa lang namin is naging focus kami sa goal namin. Minasure namin yung commitment namin sa Diyos. Nagdesisyon kami na magpakasal. I was 21 years old. Talagang pagka balik ko galing mission. As time na yun nga, yung nagde-date kami lagi sa temple, we have the assurance of our Father in Heaven na ito yung kailangan namin gawin. And hindi talaga kami nag-doubt sa faith namin, whether may reception or wala, whether may transportation o wala. Talagang that day or a week before nangyaring marriage namin, the Lord provide lahat no? Wala kaming work noon. Wala. As in, sabi namin, talagang Heavenly Father works for us talaga. Yung time na yun. During pandemic, malayo siya talaga sa amin. Kami ng anak niya, nandito sa Zambales, tapos siya nag-work siya that time sa Quezon City. There are a lot of temptations working at BPO industry. He experienced, tinetest yung faith niya talaga in our marriage. No? Natutuwa lang din ako sa aking wife. Hindi niya tinigilan talaga yung pag-remind sa akin. Before talaga na mag-enter ako ng marriage, ang unang-unang ayaw kong mangyari is yung masira yung family. Kahit pandemic, when temple is available, talagang pumupunta kami. Kahit hindi ganun kasapat yung kinakain namin sa isang araw, talagang pinaprioritize namin yung temple. Doon din kami nakakakuha ng lakas kasi talagang tinutulungan ka ng Diyos na gawin kung ano yung dapat mong gawin. Because of the pandemic, yun yung naging blessing in disguise na meron mga opportunities of work from home. The Lord wanted him to be at home na para sa amin lang, na uuwi. Dito na siya talaga. Dumating yung time na pinrotektahan talaga ni Heavenly Father yung family namin during pandemic. I'm lost for words na lang kapag siya na yung nagtuturo sa mga anak namin. And how na pinapakita niyo yung mga good example niya as a father, lalo na yung panganay namin lalaki. So yung lalaki namin talagang tinitignan ng anak namin sa kanya. Ito din naman talaga yung plano ng Diyos sa atin. If we are happy to raise yung children natin na hindi tayo nag-failed, kasi yun yung parte natin dito sa mundo, I know Heavenly Father is very happy din. Kaya kung ano yung example ni Jesus Christ na pinapakita, is yun din yung pinapakita ko sa family ko and sa mga anak namin. So that in the future, makuha nila yung mga brighter side ng mga tinuro ng magulang nila. Which is, yun din naman yung mga natutunan namin sa magulang namin. Sinabi ni President Eyring na the hardest as well as the easiest times in life can be a blessing. So even though we experience hardship in life, temporal man yan, spiritual man yan, the Lord will bless you na hindi mo
may imagine kung gaano mag-work yung Diyos if you are faithful enough sa Kanya. O, di ba? Sobrang inspiring ng kwento ni na Cyrus and Phoebe. Nakakatuwa na ngayon that they are enjoying so many blessings because they are true to their temple covenants. So sana lahat tayo ay sumunod sa example nila. May we all live worthy as much as we can of a temple recommend and be blessed with heavenly power as we make and keep temple covenants. So what about you? Paano kayo nabibiyayaan ng pagiging tapat ninyo sa inyong temple covenants? Please share your stories with us para maraming matuto sa inyong examples. See you at the temple.